Good evening mga karadyo. Ito ang aking ika-49th video. Ang oras natin ay alas 11:15 ng gabi. Medyo maganda-ganda ang gabi at medyo malamig. Makikita ninyo dito sa aking video ngayon ang Yagi antenna. Okay, ilan to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay? 16 element antenna, directional antenna, no? Ang kanyang driven element ay folded dipole. Yan ang kanyang pagka-folded dipole. Yan. Ang ginamit natin na parang holder, yung ginagamit sa bushcraft. Ayan. So this is a balance antenna, balance folded dipole, at meron siyang balloon. Ayan ang kanyang balloon, kaliit, kaya medyo mahirap ihinang. At kung bakit puti ang kanyang harness, ito ay para sa ating testing purposes only. RG6 75 ohms. Bakit? Kasi ang ginawa natin ay twin. Ayan, makikita nyo, twin 16 antenna, directional antenna. Okay, so gusto ko malaman kung ano ang kanyang SWR. Sa single nito, ang naging SWR niya is merong 1.15, 1.1 sa selected frequency. Ito ay bakit napakaliit? Ito ay para sa 1.2 GHz amateur frequency. Ang amateur frequency sa 1.2 or 23 cm ay 1240 MHz to 1300 MHz. So titingnan natin mga karadyo kung ano ang SWR nitong twin 16 Yagi antenna. Pero ang kanyang driven element ay folded dipole. Ayan yung kanyang linya. So maraming power loss to. Pero dahil analyzer ang kukuha ng metro, makikita natin yan. Pero sa actual transmission, ewan ko lang, yung 10 watts, hindi ko lang alam kung ilan ang aabot pagdating doon sa antenna. Okay, di tingnan natin mga karadyo kung ano ang kanyang SWR. Teka, ayusin natin para maganda ang kuha. Ayan. Okay. So, buksan na natin. Tayo na natin dito. Ayan. Ayan. So, anong ibig sabihin yan? Ayan. Teka lang mga karadyo, ha? Para stable tayo. Okay. So, ang ating bandwidth ay 1240 to 1300 MHz. Medyo lumabo. Yan, lumapit na. Ngayon, yung arrow natin ay nasa 1.295500 GHz. Ang kanyang SWR ay 1.2. So subukan natin na
subukan natin na tingnan yung iba pang mga frequency. Okay? So, eto na. Lagyan natin ng 500 para parang dun nakasentro. Yun. 1,290 decimal 500 is 1.196. Ang sumunod 1285 decimal 500. Ang susunod 1280. Tingnan natin, lumabo eh. Yan, 1280. Ang sumunod 1275. So, makikita nyo, 1.5 siya, no? 1.45. Acceptable pa din. Oh, 1270, 500. Susunod, 1265, 500. Ayun, kahit pa paano, no? So, ayan, medyo dikit na yung iba. So, anong ipinakikita nito? So, every 5 MHz, ano? Bumababa siya. Ang pinaka-peak niya ay 3. Ang pinakamababa niya is 1.15. Itong pinakamababa eh. Huwag na tayong pumunta ng ibaba. Masyadong mababa, no? Dito tayo sa mataas. Yan. So, 1.195. So, on the average is 1.2. Yung mga selected frequency. So, pwede na. So, kung ano yung pinakamababa dito, so doon pwedeng gamitin para sa 23 cm. Yan, amateur frequency. Yan ang ating amateur frequency, mga karadyo. 1.240 GHz tsaka 1.3 GHz. Okay. Successful, mga karadyo. So, muli, siguro kung maganda yung kableng harness, o itong harness na ito, ay gagandahan natin at medyo bawasan natin at magandang klase ng coax yung gagamitin natin dito. Heliox ang pinakamagandang pwedeng gamitin dito. At ang gamit natin na coax ay 20 meters. At isa pa nga pala, mga karadyo, no? Kung 10 meters ang gagamitin natin dito, yung nakita ninyo na yung taas baba na SWR niya, yung mabababa ang pagitan ay 10 MHz. Ayan, 10 MHz. Pero since 20 meters ang gamit natin, ayan, nakabalumbon pa nga yung 20 meters natin. Kaya sa testing natin kanina, sa nakita natin sa SWR is every 5 MHz gap, nandun yung pinakamababa. Ayun. Kung iiksian pa natin, baka magiging 15 to 16 MHz yan. Yan. Kaya sabi nga, mas mababa, mas maraming bababa na frequency within 1,240 MHz hanggang 1,300 MHz. Siyempre, kung gagamit tayong mahaba na coax, so yung pinakamaganda na. Pwede tayong gumamit ng Heliox o kaya yung pinaka low loss na mga coaxial cable. Okay. So, acceptable yung ating testing. So, yun lang, mga karadyo. Maraming salamat. Good evening. Good night.
DW1 YBX 73.